Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Hardin ng Himala. Sa isang magandang hardin ng Kastilyo, sa walang hangganang maganda at mahiwagang kaharian ng Florales, naninirahan ng isang maganda, kaibig-ibig at itinatanging prinsesa na nagngangalang Prinsesa Elowin. Ang lahat ay may ibig kay Prinsesa Elowin, kasama ang tagapagsalaysay na ito. Kapag siya ay naglalakad, namumulaklak ang mga bulaklak sa kanyang harapan. Ang mga ibon ay umaawit sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga kanta, at ang sikat ng araw ay laging naghahanap upang mahanap ang kanyang muka. Siya ay isang kamanghamanghang pagmasdan. Sa paligid ni Prinsesa Elowin, madaling makita ang kanyang pagiging perpekto at ang pagmamahal niya sa mga tao sa kanyang kaharian. Ngunit walang higit na nagmamahal sa kanilang puso kaysa kay Prinsipe Florian, at maswerte kay Elowin. Para sa kanya, ang pagmamahal na iyon. Tila laging may balanse sa buhay, at para kay Prinsesa Elowin at Prinsipe Florian, ang kanilang pagmamahalan ay sinalungat ng dilim. Sa mga anino ng paraisong ito ay nakatagong isang lihim na inggit. Sa kasamang palad, ito ay nagmula sa salamangkera na si Morgana. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa kanya na wala ako. Oo, maganda siya at perfect, pero wala siyang personalidad. Oh, salamat! Ang bait mo! Napaka-cute ng munting kuneho. Mahilig ako sa mga bulaklak. Kadiri, ibibigay ko ang lahat para mawala na ang tanga prinsesa ng Florales. Kapag nangyari yon, si Prinsipe Florian ay mababalik sa akin, ang kanyang matalik na kaibigan. Bueno, hindi maganda yun. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Oh, Florian, mahal. Paano hindi? Sila ay perpekto. Tulad mo? Aking mahal, hindi man ako perpekto, ngunit ang pagmamahalan natin ay... Basahin mo ang sinulat ko. Sige. Sa pinakamagandang bulaklak sa kaharian, ang aking nag-iisang tunay na pag-ibig. Paano niya nagawang piliin siya kaysa sa akin? Sobra na! Sukdulan na ang lahat ng ito! Nabulag ng selos, sinumpa ni Morgana si Elowin at ginawa siyang bulaklak, angkop sa palagay ko, para sa isang batang babae na sinusundan ng kagandahan. Paalam, matalik na kaibigan! Pagpalain kayo, balita ko ang pupuntahan mo ay hindi gaanong kaganda. Mas mabuting siguro alamin natin kung saan napunta si Elowin. Pinadala ni Morgana si Elowin sa isang napakarumaldumal na kapalaran. Ngayon isang bulaklak, inilagay ng Morgana si Elowin sa disyertong walang buhay, kung saan ang tanging kailangan ng isang bulaklak upang mabuhay ay tubig na wala kahit saan. Sa kabutihang palad para sa prinsesa, nakalimutan ni Morgana na alisin ang kanyang mga kapangyarihan. Pagbagsak niya sa buhangin, isang kamanghamanghang hardin ng himala ang namutawi sa paligid niya. Pagbalik sa Florales, ibinuhos ni Florian ang lahat ng kanyang makakaya upang hanapin ang kanyang mahal. Gusto kong hanapin mo ang bawat sulok ng kahariang ito. Ibalik sa akin ng ligtas ang aking prinsesa. Astra! Astra! Halika dito, Dodo. Astra! Ang iyong lingkod! Meron akong isang misyon para sa iyo, kaibigan. Para sa iyo? Kahit ano! Utang ko sa iyo ang buhay ko! Si Elowin ay sinumpa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero isang salamangkang isinagawa. Iyon lang ang alam ko. Isang sandali ay naroon siya at sumunod, poof, nawala siya. Isang masamang mahika, talaga. Pakiusap, lumipad ka hanggang dulo ng mundo para hanapin siya. Ano man ang kailangan, gawin mo. Sa aking buhay, lilipad ako para sa iyo. Walang tigil na lumipad si Astra sa loob ng maraming araw at maraming gabi.
Sasabihin ko sa iyo kung ilan. Ngunit napakarami nito na kahit ako ay nawala ng bilang. Sa isang punto, kinakailangan ni Astra na bumalik. Hindi na niya kayang magpatuloy pa. Dumating ang araw na bumalik siya sa kaharian at lumipad patungo kay Florian. Astra, anong nangyari? Hindi na ako makakalipad pa. Pagod na ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Magpahinga ka, mahal kong kaibigan. Florian, niligtas mo ang buhay ko minsan at sinubukan kong suklian ito. Kahanga-hanga ang iyong ginawa. Ngunit, wala na akong magagawa pa. Astra? May nakita akong isang hardin sa gitna ng disyerto. Isa itong himala. Hindi makapaniwala ang aking mga mata. Pumunta ka doon sa paghahanap sa... Ngunit hinugot ni Astra ang kanyang huling hininga sa mga bisig ni Florian. Umiyak si Florian sa pagkawala ng kanyang pinakamatanda at pinakamamahal na kaibigan. Pinalakas ng pagkawala ni Astra. Agad na kumilos si Florian. Tumakbo siya palabas ng kaharian at tuwamid sa kagubatan upang maghanap kay Elowen ng mag-isa. Matapos ang ilang oras na pagtakbo, huminto si Florian para habulin ang kanyang hininga. Umupo siya sa isang bato sa ilalim ng kakaibang puno ng willow. Bakit kang umiiyak, mahal na prinsipe? Sino ka? Isang mahiwagang diwata, ang pinakamatanda sa kagubatan. Hay nako, hindi mo ba napansin na tumawid ka sa teritoryo ng mga engkanto? Paano ko mapapansin? Tumingin ka sa paligid mo. Ang iyong mga puno ay umiiyak na parang ako. Ngunit ang mga ilaw nagpapagaan sa kanila. May magagawa pa ako para gumanang iyong pakiramdam? Gusto mo ba ng mga ilaw? Hindi, kailangan kong hanapin ang aking prinsesa si Elowen. May isang salamangka na itinapon sa kanya at siya ay inilipat. Hindi ko alam kung saan, pero sinabi ng isang kaibigan na baka siya ay nasa hardin ng himala. Wala kaming mga hardin dito, Ginoo. Tanging mga puno lamang. Bigyan mo ako ng isang hiling, mahiwagang diwata, pakiusap. Gawin mo akong isang paru-paro. Hahanapin ko ang bawat hardin sa buong mundo upang mahanap ang aking mahal. Bilang patakaran, hindi kami nagbibigay ng mga kahilingan na magbabago ng buhay. Pakiusap. Kung gagawin kitang paru-paro, maaaring hindi ka na muling makabalik sa pagiging tao. Walang saysay ang pagiging tao kung wala siya. O sige, gagawin ko. Mahina ako sa mga magandang romansa. Ngayon tandaan, maaari ka lamang bumalik sa liwanag ng kapilugan ng buwan kapag natagpuan mo na ang iyong prinsesa. Kapag, magiging paru-paro ka magpakailanman. Tinutupad ni Prinsipe Florian ang pangako niyang maglakbay sa dulo ng mundo upang hanapin si Prinsesa Elowen. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Handang isakripisyo ang kanyang pagiging tao. Pinili niyang maging paru-paro. Alam niyang tanging sa paghahanap kay Elowen sila maliligtas. Ngunit hindi siya nag-iisa sa disyerto. Isang paru-paro? Sa disyerto? Imposible! Yung masamang si Florian, hindi ko siya hayaang matagpuan siya. Dapat ako ang nagpapasaya sa kanya. Bagamat hindi naisip ni Morgana na hindi makakahanap ng aliw ang prinsipe sa kanya kung hindi siya nasa kaharian upang makausap. Naisip niyang kailangan niyang pigilan si Florian. Subukan mong lampasan to, kaibigan.
Makalipas ang ilang sandali, matapos talunin ng ilusyon ni Morgana, dumating si Florian sa hardin ng himala. Isang saglit lamang at natagpuan niya ang pinagmumulan ng humahaplos na melodiya. Isang magandang, malalim na mga pulang bulaklak sa gitna ng hardin. Isang tunay na himala sa disyertong walang buhay. Kilala ko ang tono na yan kahit saan. Florian? Aking mahal, Elowen. Mahal ko, ikaw ba isang paru-paro? Oo, ako nga. Ito lang ang paraan para mahanap ka. Pero, bakit mo piniling maging paru-paro para sa akin? Para sa'yo, para sa ating pagmamahalan, handa akong isakripisyo ang lahat, pati na rin ang pagiging tao. Sino ang gumawa nito sa akin? Sa atin? Hindi ko alam, pero hanapin ko sila. Florian, paano tayo mababalik sa pagiging tao? Sinabi ng isang mahiwagang diwata na ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay magbabalik sa atin sa normal. Kailangan lang natin maghintay. Sa ngayon, magsaya tayo sa oras nating magkasama. Ang ganda dito sa iyong hardin. Oo, tayong dalawa lang. Pero, ikinalulungkot kong sabihin, hindi lang sila. May isa na namang naroroon. Nasa malapit lang, hindi nakikita. Lumalala na ang lahat. Ngunit kahit pa paano may sumpa akong nakahanda. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, nagsimulang tumaas ang buwan. Nabasag nila ang sumpa! Hindi ito nababasag! Ito ay hindi ko... Ibig sabihin ba? Ilang sandali lang at napagtanto ni Morgana na ang pagmamahal na ibinabahagi ni Prinsipe Florian at Prinsesa Elowen ay mas malakas kaysa sa anumang pagmamahal na kanyang nasilayan. Walang laban ang kanyang madilim na mahika sa lakas ng kanilang ugnayan. Mabilis na umalis si Florian at Elowen mula sa hardin ng himala upang simulan ang kanilang mahabang paglalakbay pabalik sa kaharian ng hardin. Gayunpaman, si Morgana ay nanatili sandali upang pag-isipan ang kanyang mga nararamdaman. Mali ako. Hindi pwedeng pilitin ang pagmamahal. Hindi ito pwedeng kunin. Ito ay pinaghihirapan. Hindi ko na magagawang paibigin pa si Prinsipe Florian sa akin. Higit sa lahat, hindi ko na muling mababalik pa ang respeto ng aking matalik na kaibigan. Oh, Elowen, aking kaibigan. Patawad at pinairal ko ang aking pagkaingit at selos. Labis akong humihingi ng paumanhin. Mabilis na iniwan ni Morgana ang kanyang madilim na mahika at nilisan ng kaharian magpakailanman. Naghahanap ng mas masaya at tahimik na buhay. Isang buhay na wala ng pagkakasala at pagsisisi. Sa Florales, ikinasal ng buong galak sina Florian at Elowen. Inilipat ang mahiwagang hardin sa loob ng kaharian at ginawang tagpuan ng kanilang mga sumpaan. Ngayon, binibisita nila ito bilang paalala at patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig, sakripisyo, at ang mahikang namumukadkad kapag tunay na nagkakaisa ang dalawang puso.